Hi Kate, huy, time check, it's 3:30 in the morning. So for today's video, maaga tayo pupunta ng airport kasi may flight tayo by 5 a.m. Going to Siquijor. So let's try to explore this Siquijor. Let's go! So ayun, around 6:30 a.m. kakalapag lang namin dito sa airport ng Dumaguete. So if you're wondering kung saan or sino nag-organize nito, actually you can visit my dearest friend McCoy's vlog. Napaka-solid mag-organize ng tour nito. He can accommodate kung ilan kayo at different time and event. Going to Dumaguete Port, north, like 20 to 30 minutes, and then yung presyo ng motor dito, it's like 25 to 30 pesos per head, and yung fastcraft na sasakyan namin is Ocean Jet. And since mamaya pa yung biyahe namin, so I decided na sa labas muna magmuni-muni kasi may waiting area sila. And since mamaya pa or after lunch pa yung biyahe namin patawid from Dumaguete Port going to island of Siquijor, I decided na lumabas and mag-ikot-ikot muna sa Baywalk ng Dumaguete. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! At ang tawag pala nila dito sa Baywalk na to is Rizal Boulevard, kung saan pinupugay ang ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Ang Rizal Boulevard at nagsisilbi din itong isang sikat at nakaka-relax na seaside spot para sa paglalakad, kainan at pag-enjoy sa simoy ng dagat. Ito ay isang nangungunang atraksyong pang-turista na malapit sa Dumaguete Port. At makikita mo rin dito kung paano nila inaalagaan paligid nila dahil sa sobrang linis ng dagat nila. At dahil dyan, oras na para tayo tumawid papuntang Siquijor. Tara! Ang nakikita nyo ngayon is preparasyon bago sumakay sa barko or fast craft patawid ng Siquijor. Isa-isang pinapalinya lahat ng kargamento at isa-isa tong pinapaamoy sa K9 para ma-double check at walang lusot kung ano't ano man mga illegal na bagay. Kaya pinapaalahanan ko kayo na maging pasensyoso po tayo at sumunod na lamang dahil para din sa ating kaligtasan to. So after an hour, ito na kami. Nakarating na kami dito sa Siquijor. Tara, biyahe lang muna tayo sa pag-stayhan natin dito sa Siquijor. After 25 to 30 minutes of ride, nakarating na kami dito sa pag-stayhan namin kundi saan? Sa Siquijor Sunset Glamping Village. You can check their FB page for more details and photos of their area. Please note that this resort is a glamping vibe. At dahil since wala kaming inaaksayang oras, nilagay na lang namin ang gamit namin at nagsimula na kami sa first ever destination namin. First up, Book Cafe. Ang Book Cafe ay located sa Kansayang, San Juan. At kung iniisip nyo yung transportasyon nyo, wag mag-alala, maraming sasakyan katulad ng tuk-tuk, multicab, mga motor na pwedeng rentahan. Tapos kung kayo din ma-cashless na tao o hindi gaanong nagdadala ng cash, huwag mamblema kasi nagkalat ang ATM machine dito. Bawat tourist spot may mga ATM machine. Paalala lang po, bawal po magdala ng pagkain o inumin galing sa labas at bawal po din magsuot ng mamahaling tsinelas.
Ang Boo Cafe ay nag-o-offer ng rice meal, snack meal, pagkain na good for sharing at mga inumin. Kung ako ay tatanungin nyo about sa presyohan, kung may 500 pesos kayo, pwede na kayong bumili ng pagkain na good for sharing at isang drink. O di kaya kung mag-isa ka lang, may pagkain ka na at may inumin ka pa. Pero ang rason kung bakit sila sikat ay ang ganda ng sunset dito na kung saan inaabangan ng mga tao. Tara, halika samahan niyo ako pagmasdan ang ganda ng paglubog ng araw. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, ito ay nagdadala ng paalaala na kahit gaano kahirap ang buhay, tsak may bukas pang naghihintay. So today, dito tayo. Sa pangalawang araw namin dito sa Siquijor, napag-isipan kong mag-morning run na usual kong ginagawa pag nasa ibang lugar ako at ako'y napadpad at namangha sa tinatawag nilang bugwas ng San Juan. Ito ay isang park nila na kung saan bukas 24 oras at may libreng swimming pool na pwedeng pagliguan ng mga tao. Pero alam nyo ba na ang bugwas ay isang festival sa San Juan sa Siquijor? Ito ay pinagdidiriwang tuwing ika-28 ng Agosto bilang parangal kay San Agustin ng Hippo. Ito ay pasasalamat din sa masaganang ani at sa mga bukal na tubig gaya ng bugwas na tinatawag na kung saan nagbibigay buhay sa mga tao. Sa pangalawang araw, nagsimula na ang aming tour. Una na dito ang Pitogo Cliff sa San Juan sa Siquijor. Ito ay ipinangalan sa mga punong tumutubo sa paligid na kung saan nakikita nyo. At ito ay isang tanyag na natural na atraksyon na kilala sa matatarik na bangin, malagong halaman at lugar ay sikat sa mga turista para sa paglangoy, fotografiya, at pagtalon o cliff diving sa dagat mula sa mga platform. Pero sa ngayon, ipinagbabawal muna ang cliff diving at picture-picture lang muna ang pwede sa bangin. Next stop, Balete Tree. Ang 400 taong gulang na Enchanted Balete Tree sa Lasay, Siquijor ay isang dambuhalang puno na tanyag sa kanyang mahiwagang reputasyon at natural na bukal sa paanan. Ito ay nagsisilbing atraksyon kung saan maaaring mag-fish spa sa maliit na lawa sa ilalim nito. Higit pa riyan, may mga souvenir shop din na pwedeng pagbilhan ng mga pasalubong. Next stop, ang tinatawag nilang Hapitanan Broom Shot. Well, this tourist spot is along the road lang siya, so madadaanan mo siya kung papunta kayo sa ibang tourist spot. Pero yung highlight ng tourist spot nila is yung photo shoot kung saan sasakay ka ng walis and para kang nakasakay sa walis. So, aside from the souvenir shop that they offered, may mga pagkain din tsaka inumin na pwede mong bilhin dito. Next stop, San Isidro Labrador Parish Church o mas kilalang Lasay Church sa Siquijor. Itinayo ito noong 1884 ng mga Kastilang Recollects at natapos noong 1887 hanggang 1891.
Kilala ito sa paggamit ng mga lokal na materyales tulad ng coral stones at hardwood. Ito ay isang national culture treasure na may katabing malaking kumbento. Ang konbento na tinutukoy ko ay ang Lazi Convent. Ang Lazi Convent ay isa sa mga pinakamatandang gusaling panrelihiyon sa isla ng Siquijor. Matatagpuan ito sa bayan ng Lazi at nakatayo sa tapat ng San Isidro Labrador Parish Church o tinatawag na Lazi Church, na kung saan yung simbahan na pinuntahan natin kanina. Ang kumbento ay isang dalawang palapag na gusali na ginawa sa estilong bahay na bato. Ang ibaba bahagi nito ay yari sa matitibay na batong korales, habang ang ikalawang palapag naman ay gawa sa matigas na kahoy tulad na lang ng mulabe at nara. Halika't at ating tuklasin kung ano ang nasa loob nito. Tara! Dati Sicor lang siya. Sicor. Tapos si Sicor is top. So siya yung unang nakadiscover ng Sicor. Tapos ginawa na lang, Sicor. Like ni Sicor siya. Soon meron to. So kaya maraming constructions yung ginagawa sa dati. Maraming construction na ginagawa sa dati na habol for summer. Finally, gumaganda na yun. Actually, kasi lahat yun dito. Tapos napansin yung flow ang barangay na meron dito sa Siquijor is 143. So, I love you. So noong unang panahon ng Espanyol, ginamit ang kumbento bilang tirahan at pahingahan ng mga pari at misyonaryo. Sa kasalukuyan, nagsisilbi itong Siquijor Heritage Museum kung saan makikita ang iba't ibang lumang kagamitan ng simbahan, mga rebulto ng santo, sinaunang dokumento at iba pang bagay na nagpapakita ng kasaysayan at pananampalataya ng mga taga Siquijor. Hanggang ngayon naman, nananatiling mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng Siquijor ang Lazi Convent. Hindi lamang ito ay isang gusali, kundi isang tahimik na saksi sa mahabang kasaysayan ng pananampalataya, tradisyon at pamumuhay ng mga tao sa isla. Anong tawag niyo dyan, Coach? Lumang cabinet? What's igam po? Igam po. Feel ko din. Kaso hindi Scare word yun. At di namin namalayan na tanghali na pala. Kaya dito muna kami nananghalian sa Enchanted Restaurant. After namin nananghalian, tumuloy na kami dito sa next destination namin. Alam naman natin lahat na ang Siquijor ay known sa mga traditional na manggagamot o faith healer.
Next stop, Salagdoong Beach. Ang Salagdoong Beach ay isang napakagandang beach at isa din nito sa pinupuntahan ng mga turista na kung saan pwede mong gawin yung cliff diving nila or fun diving kasi nga ang sagana at buhay yung mga corals. Higit sa lahat, madadaanan mo rin dito yung tinatawag nilang man-made forest o Mojave Forest kung pupunta ka dito. Kaya tara, let's go! Pinaka-highlight ng atraksyon, Cambugahay Falls. Ang Cambugahay Falls sa Lazi, Siquijor ay isang tanyag na three-tiered waterfall na kilala sa mala-turquesa at malinaw na tubig, luntiang paligid at mga rope swing na paborito ng mga turista. Ito ay isang refreshing na destinasyon na perpekto para sa swimming at nature trekking. At higit sa lahat, dito mo makikita yung sikat na tinatawag nilang ferry walk. Hala, tara, samahan niyo ako. Let's go! Higit pa riyan, marami pang pwedeng gawin dito sa Cambugahay Falls. Kaya, samahan niyo. Ang pinakahuling spot na pinuntahan namin ay yung tinatawag nilang Paliton Beach. Ang Paliton Beach sa San Juan sa Siquijor ay kilala bilang isang Little Boracay dahil sa pino at puting buhangin nito, malinaw na tubig at nagtataasang niyog. Kaya hala, samahan niyo ako at tuklasin natin ng lugar. Tara! Sa huling araw, napagdesisyonan namin na ireserba na lang ang enerhiya sa pag-uwi. Kaya napagdesisyonan namin na magpahinga na lamang dito sa resort. Hanggang sa muli, salamat sa pagnonood. Please like, share, and subscribe.